I grew up in Iglesia Ni Cristo, and since our parents were all deacons, we were there all day. Morning service, then back again in the evening. But it started with Felix Manalo. Over and over again, he was referred to as God's last messenger. And eventually that started to feel really off, because if everything hinges on Jesus, why do we need a last messenger? Isang handog ng Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo na ang mga magulang ay diakono ng INC, diakonisa ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Pero nung lumaki siya, doon nabuksan ang kanyang isipan na mali ang inaniban niyang sikta. Alam naman natin na ang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, sa kanilang turo, ang Iglesia ni Cristo lamang na itinatag ni Felix Manalo yung maliligtas umano at ang kaligtasan ay napakaloob sa kaanib ng Iglesia ni Cristong itinatag ni Felix Manalo. Alam naman natin na yung mga magulang ni Felix Manalo ay mga Katoliko, hindi kaanib sa siktang inaniban niya. Ibig ba sabihin, sila'y walang kaligtasan? At kung ikumpara natin ang INC na tatag ni Felix Manalo, mas maliit lang ito. Ikumpara sa mga umusbong na iba't ibang sikta o relihiyon. Di ba? Pakinggan natin itong isang handog na INC at ang kanyang mga magulang ay may tungkulin sa iglesyang inaniba nila sa siktang tatag ni Felix Manalo. I grew up in Iglesia Ni Cristo, and before anything else, I want to be clear about something. So, lumaki talaga siya na Iglesia ni Cristo. Handog. My childhood was dope growing up there. It was really, really good. Some of my closest friends to this day are people that I met there. We grew up together, played together. We were at each other's house. Sa mga miyembro din ng iglesia, di ba? Na dami siyang mga kaibigan. Constantly. I've known him since I was like 3 and 4 years old. And if you're one of those folks, you know who you are. I love y'all. Sundays weren't something that I dreaded. I actually looked forward to church. Not because of theology, but because that's where my friends were. So hindi dahil sa theology. Paglaki niya, lalo na din niya matanggap na si Felix Manalo ang last messenger daw. And since our parents were all deacons, Mga diakono, diakonisa talaga ang mga magulang niya. we were there all day. Morning service, then back again in the evening. But between those two times, we just hang out, play, laugh, be kids. Play basketball at the park in our dress shoes. And those memories are real, and I'm really grateful for them. I got baptized when I was 12. Sincerely, I believe in God. I believe Jesus died for my sins. So I believe in God, pero sa INC, di sila naniniwala na si Kristo'y Diyos. Si Kristo'y tao, si Kristo'y Panginoon, pero dalawang uri ang Panginoon nila. Panginoon na hindi Diyos at Panginoon na Diyos. Pero sa Biblia, may iisang Panginoon at ang Panginoon ay Diyos. Kyrios. Yan nga, ang INC kasi ay revivalist ito sa siktang, lalo na sa erehiya noon na tinatawag na Nestorianism. I wasn't faking it, but as I got older and started thinking about what I was being taught, things stopped adding up. I didn't become rebellious, per se. I became confused. From as far back as I can remember, there was a constant emphasis on one man. Actually, one family. So, kung di lang kayo magbulag-bulagan talaga at susuriin ninyong mabuti tulad sa kanya, no? Na di niya matanggap talaga itong aral ng ANC. And it started with Felix Manalo. Over and over again, he was referred to as God's last messenger. No, yan. Yan talaga ang aral ng INC. Si Felix Manalo
ang huling sugo, si Felix Manalo, anghel, ang ating Panginoon Jesucristo, tao. And eventually that started to feel really off, because if everything hinges on Jesus, why do we need a last messenger? We didn't celebrate Christmas because it was an No, di talaga sila nagdiwang ng Christmas, pero sinagot na natin yan, di ba? Sa mga luma nilang pasugo, may mabasang ang Paskong Kristiyano. Nauna natin yung sinagot. Pero nagtaka tayo na ang turo nila, ang Pasko ay sa pagano. Paano magiging sa pagano kung nasa pasugo nila Pasko ng Kristiyano? Tuloy natin. biblical, which I kind of get. But why do we celebrate Felix Manalo's birthday? Oh, yan. Ayaw nilang magdiwang ng Pasko, pero nagdiwang sa kaarawan ng kaarawan ni Felix Manalo. Kaarawan ng mga miyembro, ipinagdiwang nila. Mga ministro. Pero ano ang lusot nila? Ipinagdiwang namin. Pero hindi yan aral namin. Imagine. Kung ipinagdiwang pala nila kahit hindi aral nila, iba't di nila ipagdiwang ang Pasko, ang Christmas, na pwede palang ipagdiwang ang hindi aral nila. Di ba? Kung ang pagdiriwang ng birthday ay hindi aral nila pero pwede rang ipagdiwang, bakit ayaw nilang ipagdiwang ang Christmas? Dahil sa pagano daw. Pero kung sa pagano, bakit may mabasa sa kanilang lumang pasugo ang Pasko ng Kristiyano? Di ba? Okay, tuloy natin. A man who died in 1963. Si Felix Manalo yan, ang founder nila. If this is the one true church and salvation only exists here, why is almost everyone Filipino? Yan, kung ang kaligtasan, kaya nga, nabuksan talaga ang kanyang isip. No? Kung ang kaligtasan ay para lang sa Iglesia ni Cristo, yun naman ang turo nila. Na ang Iglesia ni Cristo lamang umano ang maliligtas. Na ang kaligtasan ay nasa loob sa pagiging kaanib ng Iglesia ni Cristong itinatag ni Felix Manalo. Dahil ito daw ay tunay. Kaya kung ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa iglesyang itinatag ni Felix Manalo 1914, mga kapatid, ang katanungan diyan, kung eksklusibo nila ang kaligtasan, abay, di ba yung mga magulang ni Felix Manalo hindi kaanib sa siktang itinatag niya? Ibig po ba sabihin, walang kaligtasan yung kaniyang mga magulang? How about yung, kung may kapatid ba si Felix Manalo? Kaanib ba sa siktang itinatag niya? Hindi sila kaanib ng INC. Namatay sila bago na itatag ang Iglesia ni Cristong narehistro sa Securities and Exchange Commission na tatag ni Felix Manalo. At wala silang retroactive na kaligtasan na turo nila, di ba? So dito papasok ang problema sa hostisya at konsistensya ng aral ng INC, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Scripture says God so loved the world. Not one culture, Oh, God so loved the world. Pagkatapos ang kaligtasan, sila lang ang maligtas. Nako, at mas maliit lang sila kumpara sa mga iba't ibang sikta na nagsusulputan sa ating panahon. not one nationality, not one ethnicity. These weren't hostile questions, they were honest ones. And slowly I realized something. Instead of pointing people toward Christ, the system pointed people toward itself. Around that time, I watched my friends quietly search too. One of my friends converted to Islam on the low. He told me they read the Torah, the Gospels, and the Quran. Jesus is in the mix somewhere in there. O yun, ang kaibigan na convert sa Islam. Pero ang Islam din, tatag ni Muhammad. At may pinaghalo-halo na aral lalo na sa Gnostikos. Kaya sa Gnostikos, hindi si Kristo ang naipako sa cross. Ganon din ang nasa Quran ni Muhammad. No? Ang Panginoong Jesucristo ay di na ipako sa cross. Kung yun ang aral ni
Muhammad sa Islam. Pero batay sa Biblia, sila si San Juan, si San Mateo, si San Lucas, at iba pang ebanghelista. Si San Juan lang mismo, kasamang lumakad sa ating Panginoon Jesucristo, kasamang kumain sa ating Panginoon Jesucristo at saksi noong naipako sa cross, hindi niya iniwan yon. Sino ang paniniwalaan? Si Muhammad na hindi nakasaksi, hindi kasamang naglakad, hindi kasamang kumain sa ating Panginoon Jesucristo, na itatag lang sa mga huling panahon, 622 ano Domini? Tuloy natin. Born into it or through marriage. And if you're not spiritually grounded, family pressure or a relationship can pull you in fast. Ganun pala. At some point, people stop going because they believe, but they keep going because it would cost too much to leave. I've seen people leave and get shunned by friends they've known for 40 years. 40 years. That kind of loss is devastating. So, people stay. For convenience, for family, for peace. And many of them don't actually believe what they're being taught. And during services, ministers would lean so heavily into emotional sermons, especially about seeing loved ones again in heaven one day. It's powerful, and it works, because the Filipinos are highly family-oriented. So at that point, salvation isn't even tied to Christ. It's tied to compliance. The church leadership calls itself the administration. And that's not just a title, it's pretty much a mindset. This is not a Bible reading church. In my experience, very few members read scripture on their own. Siya na mismo ang nag-expose na hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Pero pinagbigyan sila ng mga pasugo magazine. And that's not accidental. You're taught that you cannot understand the Bible without the administration part. Yan. Yan pala ang dahilan kung bakit di sila nagbabasa ng Biblia. Hindi kayo makaunawa sa Biblia sa pamamagitan ng sarili ninyong pagbasa maliban lamang sa administrasyon ng ANC. Sing it for you. Sermons revolve around one true church claims, often stitched together using very specific translations. Bawat doktrina ng ANC may katumbas na translisyon ng Biblia. Yeah? Pero yung mga ginagamit nila na translisyon ng Biblia, masupalpal din sila dahil yung iba't ibang translisyon, mabasa natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos, nagkatawang tao. Pero pinipili lang nila batay sa mga translisyon na sumang-ayon sa kanilang doktrina. For the conclusion that's already been decided. This structure isn't unique. Jehovah's Witnesses use it, Latter-day Saints use it, Islam uses a version of it. The premise is always the same. Somehow, everyone lost the truth, and they're the ones that got it back. To maintain that system, ministers are trained in a centralized college in the Philippines. Nasa New Era ang training ground ng magiging ministro. Same theology, same delivery. At hindi lang kaugnay sa theology nila, yung mga aklat katoliko, dapat ang mga ministro meron talagang kopya niyan. Dahil bahagi yan sa kanilang pandoktrina. May kopya ako sa kanilang pandoktrina na aklat. Bahagi talaga yan. Kaya dapat yung mga manggagawa, mga nag-aral sa pagkaministro, merong mga kopya. Dahil mula pa sa panahon ni Felix Manalo, etong mga aklat na ito na ang kanilang pinagpuputol-putol. At nagpatuloy hanggang ngayon. Alam naman natin, itong mga aklat na ito, napakahirap na hanapin, mga kapatid. Same style. So if a non-Filipino minister joins, guess what? They're going to talk like them too. It's top down. They're assigned to congregations like musical chairs.
Housing is provided, cars are provided. Oh, imagine, totoo talaga yung sinabi niya, no? Na di sila magbasa sa Biblia dahil para sa kanila yung administration lamang ang guided sa pagturo ng nakasulat sa Biblia. Siguro, isang taktika nandin yan dahil halimbawa, ginagamit nila yung Biblia na ang salita ng buhay, ginagamit nila yung iba pang translasyon ng Biblia. Pero makita natin sa naturang mga salin na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. Pero tinututulan nila. Basta lang, bawat doktrina para sa kanila may katumbas na salin ng Biblia.